Nagpatawag ng special cabinet meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para pag-usapan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Kabilang sa mga tinutukan ang pagtitipid sa enerhiya dahil sa posibleng pagtaas ng presyo ng langis at posibleng repatriation ng mga apektadong Pilipino. May report si Kenneth Pasyente. Sa harap ng umiinit na tensyon sa gitnang silangan, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sana'y magkaroon na ng ceasefire o tigil putukan. Hiniling ng presidente sa lahat ng bansang kasama sa giyera na maging mahinahon. Let's hope that there is a ceasefire, and we, the Philippines, ask all parties to show restraint and to bring this to a close as quickly as possible. Sinabi yan ng Pangulo kahit hindi direktang apektado ang Pilipinas sa kaguluhan sa gitnang silangan. Pero malinaw anya ang pagbibigay ng suporta ng Pilipinas sa mga inataking bansa. We have expressed support for the countries that have come under attack. And we have made our feelings known that we hope that this crisis ends as quickly as possible. And we are asking, of course, for their continued assistance for the safety of our people. At dahil inaasahan ang pagsipa ng presyo ng langis bunsod ng tensyon sa Middle East, nanawagan ng presidente sa mga ahensya ng pamahalaan at sa publiko na magtipid sa paggamit ng enerhiya. Inatasan na anya ang lahat ng tanggapan ng gobyerno na maghanap ng mga paraan upang mabawasan ang konsumo ng kuryente at iba pang energy sources. Bagamat sapat pa ang supply ng enerhiya sa ngayon, sinabi ng presidente na mas mabuting magtipid. Yung mga unnecessary travel, carpooling, yung mga bagay-bagay na ganyan. And these are things that that the general public can do. We encourage the use of public transport, private vehicles. Punuin naman ninyo yung sasakyan ninyo. Huwag yung isang tao lang ang gumagamit. Pinangunahan din ng Pangulo ang isang special cabinet meeting sa Malacanang kaugnay ng lumalalang sigalot sa gitnang silangan. Tinutukan sa pulong ang kalagayan ng mga Pilipino sa nasabing rehiyon, kabilang ang mga hakbang para sa kanilang posibleng repatriation. Tinalakay din ng gabinete ang posibleng epekto ng krisis sa supply at presyo ng langis, gayon din sa inflation at sa pangkalahatang katatagan ng ekonomiya ng bansa. Samantala, pinawi naman ng Department of National Defense ang agam-agam ng publiko na baka madamay ang Pilipinas sa giyera sa Middle East dahil aliado nito ang Estados Unidos. Giit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., walang direktang banta sa seguridad ng bansa ang giyera at ipinunto na ang bilateral at multilateral na mga alyansa ng bansa sa US ay para lamang sa defensive at deterrent purposes. Itong mga agam-agam na to, ulitin ko, walang basihan. Sa ngayon, ulitin ko ang sinabi ng Armed Forces, walang direct threat sa seguridad na Republika ng Pilipinas in a military sense itong nangyayari sa Middle East sa ngayon. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.